Arrest number 14, let Narciso please come in. Anong railway project ang bibisitahin? I-inspection na ng presidente ngayon. Rain or shine ba, let, ha? Sasabak sa unan ang Pangulong Marcos. Let please come in. Lakay, ayun na nga. Nako, na-cancel Lakay. Ayan. Na-cancel, bakit? Sa kapapasok na abiso ng Palasyo Lakay ay postpone to another date. Yung Pambihira, oo. Bakit naman? Dapat nga. Dahilan Lakay, pero baka dahil din sa masamang panahon, ayan, yung inspection dapat dun sa North-South Commuter Railway Balagtas Station. Dapat dapat nga dito ipakita ng presidente na rain or shine, ang presidente sumasabak. Ayan. Baka sabihin ni ulan lang natakot na ang presidente. Ayan. Anyway, proceed. Baka mag-monitor Lakay dun sa mga pinapagong lugar. Bakit? Isa pa naman baka sinisipod ang presidente. Ayan, sinisipod ba? At takot sa ulad. Ayan. Malaman natin mamaya kasi may event pa naman siya. At sa lungsod nga yan ng San Juan, sa paglulunsad ng mobile application kung saan maaaring ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang launching ng tinatawag na Bagong Pilipinas eGov PH Servicio Hub, tampok ang eGov PH Super App. Paraan ito para iwas din sa haba ng pila sa mga ginagawang transaksyon sa tanggapan ng gobyerno at nagtataguyod ng transparency. Kabilang sa makukuhang serbisyo mula sa Bagong Pilipinas eGov PH Super App ay may kinalaman sa National ID, PhilHealth, SSS, Pag-ibig, PRC ID, habang may features din ito tulad ng e-travel, eGov Pay, ELGU Services, e-jobs, e-report o feedback portal at iba pa. Sakay? Ba, maganda yan ha? Ayan. Lakay, maganda ito. Siguro yung ating mga kababayan, Lakay, total techie naman na lahat. Ayan, madalas tayo sa social media. Kailangan aralin din kasi nga para hindi na sila pumupunta dun sa mga government agencies. Kasi halimbawa, kukuha ka ng NBI clearance, pwede na dito online Lakay. Oo. Yung mga ganyan. Ayan. Anyway, siguro habang inaayos pa yan, ayan, paalala natin sa mga iba't ibang agencies na alam mo, nung pumila tayo sa SSS maawa ka dun sa mga matatanda ayan, nakapila na pagdating dun sa mag-aasikaso na, ay naku lolo, lola, kailangan po kayo sa kumuha kayo ng app, mga ganyan. Hindi nga ako marunong yan. Ano ba yan? Mga ganun ba? Dapat may mga umaalalay sa mga senior citizens. Pantakin mo, ang tagal lang pumila si lolo at si lola, pagdating dun sa counter, sasabihin abay hindi pwede, babalik daw. Kailangan magsama ng anak o apo na marunong sa computer, mga ganyan. Siguro for the meantime, ayan, paging SSS. Ayan, dito si Bossing Wick Veloso nung Martes. Ayan, pati GSIS na rin. At iba pang ahensya ng pamahalaan na kailangan ng mga na digitalize na. Ayan, alalay sa mga senior citizens. Okay. Kaya yan. May mga apo-apo naman yan. May mga anak na pwedeng mag-assist sa kanila. Kasi syempre, ang nirereklamo, di ba, Lakay, kadalasan ay mahaba nga ang pila. So, ngayong may online na, ang nirereklamo naman, hindi marunong gumamit. Yung kaya dapat for the meantime, pinapilan na rin lang. Pagkatapos yung iba, wala namang apo. Kaya nasa klase yung apo. Ayan. So, paano na yan? Ayan. So, dapat may nag-a-assist din. Ayan. Hindi na pumilang maghapon doon. Kalahating araw. Tapos, pababalikin lang. Ayan. Anyway. Ay, sinabi mo. Hirap na si Lolo at saka si Lola. Anong oras ang biyahe ng Pangulong Marcos papunta Amerika, Miss Let? Ngayon ba o bukas? Sa 20 Lakay. So, 20. Sa linggo pa. Departure briefing ang Department of Foreign Affairs. Ang mamaya Lakay. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Ito para sa ZRH. Kung nasa Pilipinas, una. Daming